Ubos ang malaking isda. Ito ang pamagat ng editorial ng Filipino Star Ngayon Opinion na may petsang Abril 30, 2026. Isinasaad sa artikulo ang ganito: sa France na ang pugante at dating mambabatas na si Ako Bicol Party List Saldico. Ito ang inihayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Frederick Vida noong Martes na karaang linggo. Si Vida at iba pang opisyal ay nagtungo sa Czech Republic para makipag-ugnayan sa mga otoridad doon para maibalik sa Pilipinas ang dating mambabatas. Pero pagdating nila roon, sinalubong sila ng masaklap na balitang wala na sa kustodya ng Czech authorities si Ko at nakalipad na sa France para humingi ng asylum. Nadismaya si Presidente Bongbong Marcos nang malaman na wala na si Ko sa kustodiya ng Czech authorities. Si Marcos din ang unang naghayag na naaresto na si Ko noong Abril 15, 2026. Nakakahiya, no? Sinabi naman ng DILG Secretary John Vic Rebulla na may babalik sa Pilipinas si Ko sa loob ng 3 linggo. Kaya, bago ang misteryosong pagkawala ni Ko, may mga nagduda naman kung talaga bang naaresto si Ko. Walang maipakitang retrato na hawak ito ng Czech authorities, maski ang wanted na dating presidential spokesperson na si Harry Roque ay nagsabing magbibitiw siya sa pagkakaabogado kung maibabalik sa Pilipinas si Ko sa loob ng 3 linggo. Wow! 10 buwan ding nagtago si Ko sa naumano'y palipat-lipat sa mga bansa sa Europe, kabilang ang Portugal. Umalis ng bansa si Ko at nagtungo mano sa United States para magpagamot noong Hulyo 2025 habang nagde-deliver ng kanyang sona si Pangulong Marcos. Sa sona, sinabi ni Marcos na ang mga salitang mahiya naman kayo na ang pinasasaringan ay mga korap na mamambabatas. Maraming mambabatas ang sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Isa nga si Ko na sinampahan ng graft ng Sandigang Bayan kaugnay ng 289.5 milyong Ghost Road Dike Project sa Nahuan Oriental Mindoro. Kalbaryo ang dinaranas ng mga taga Nahuan kapag panahon ng tag-ulan at baha. Naganganib na tangayin ng baha ang kanilang mga bahay at kanilang mga ari-arian. Mas masakit na pati ang kanilang buhay ay nanganganib na mawala dahil sa nag-aalim po yung baha. Ngayong natakasan na naman ng puganteng si Ko ang pamahalaan. Ang pag-asa sa mukha ng mga taga Nahuan at iba pang nabiktima ng flood control projects ay naglaho. Kawawang mamamayan. Nung nakarang araw ay sinabi ni Marcos na nakikipag-usap na siya sa mga ambasador ng Czech Republic at France para agaran madakip si Ko. Abay, sana naman magkaroon ng bunga ang gagawing pakikipag-usap ni Marcos at hindi sana padalos-dalos sa paghahayag ukol dito para hindi kayo lumabas na kahiyahiya. Siguruhin muna kung ang taong tinutukoy ay nasa lugar pang binabanggit. Hindi na sana maulit ang nangyari na nakahulagpos ang malaking isda. Hindi na magiging katanggap-tanggap kung mangyayari ulit ito. Maraming mamamayan ang umasa at pagkatapos ay nabigo.